Iginit ng Chinese Embassy na hindi umano sumunod ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa paulit-ulit na verbal warnings ng kanilang Coast Guard bago naganap ang komprontasyon na humantong sa paghataw ng baton ng mga tauhan ng CCG sa isang miyembro ng Philippine Navy. Pero mariin naman niyang kinundena ng ating armed forces. Aaksyonan din daw yan ng Department of Foreign Affairs. Darito pang report ni Mobile Journal, Jas Paredes. Sa video na kuha sa Ayungin Shoal, kita ang pagdikit ng bangka ng China Coast Guard sa inflatable boat na may sakay naman ng mga kawani ng Philippine Navy. Pinagahampas ng mga Chinese ang mga Pinoy gamit ang kahoy na baton. Sinalag naman ng Philippine Navy ang pamamalo gamit ang kanilang mga sagwan. Sa huli ay lumayo na lang ang inflatable boat ng Philippine Navy. Mismo ang Armed Forces of the Philippines ang nagbahagi ng video. Ipinakita din nila ang larawan kung saan kita ang sugat sa ulo na inabot ng miyembro ng Philippine Navy dahil sa insidente. Ayon sa AFP, nagsimula ang tensyon nang lumapit ang bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Umikot-ikot daw ito at kinuna ng larawan at video ang BRP Sierra Madre. Dito na lumapit ang ating mga sundalo, sakay ng dalawang rubber boat para pakiusapan silang umalis. Dito na nangyari ang insidenteng nakunan sa video. Bukod sa nasugatang sundalo, napinsala rin daw ang rubber boat. Patuloy pa rin ng Philippine Navy. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang AFP sa BRP Sierra Madre kung kailangan ba siyang ilikas. Ayon sa AFP, pinapakita lang ng panibagong komprontasyon ang pagsasawalang bahala ng China sa kaligtasan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, pinairal pa rin daw ng ating militar ang professionalism, disiplina at pagsunod sa rules of engagement batay na rin sa international law. Nananawagan din sila sa People's Liberation Army at China Coast Guard na ipatigil sa kanilang maritime militia ang anilang iligal, agresibo at mapanlinlang na aksyon sa West Philippine Sea. Nananawagan din sila sa China na kilalanin ang 2016 Arbitral Award. Ayon naman sa Department of National Defense, pinapakita lang ng insidente ang anilay pattern ng China sa agresibong asal. Lalo lang daw itong nagpapababa sa tiwala at kredibilidad ng China. Wala pang pahayag ang China kaugnay sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Jas Paredes, Newspad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.